Magandang gabi sa lahat. May babahagi naman akong kwento sa inyo. Ako si Tina. Ang karanasan kong ito ay nangyari noong 2000 sa probinsya ng Surigao. At ito ang aking kwento. Mga 7 taong gulang ako na mangyari ito. Ngunit napakalinaw ng aking alaala sa aking isusulat. At totoo talaga itong nangyari. Hindi tiyak na kalidad na meron minsan sa mga alaala ng pagkabata. Alam ko sa totoo lang na hindi ko ito pinangarap. At wala talagang bata na mangarap na makakita ng ganito. Hindi ko makakalimutan ang nakikita ko. Unang bisis ko pa lang na makakita ng ganito. Isang tanghali, dumalo kami ng tatay ko sa karawan ng kanyang pinsan. Maraming nakahandang pagkain sa mesa at marami ring mga bisita. Pagkatapos naming kumain, nakipag-inuman ang aking ama sa kanyang pinsan at sa mga kaibigan nito. At ako naman ay nakipaglaro sa mga bata na halos kaedad ko lang. Kinahaponan ay nagpaalam na kami sa kanyang pinsan. Ang aking ama ay nagmamaniho na sa kanyang pick-up truck sa dapit hapon. Nasa tabi lang niya ako. Papauwi na sana kami. Ngunit may biglang tumawag sa kanyang cellphone. Kaibigan pala ng tatay ko ang tumawag sa kanya. Ngunit humihingi ito ng tulong. Napadpad raw siya sa gilid ng kalsada at patay na ang kanyang baterya. Sinabi niya kung saang banda siya, kaya agad kaming tumungo upang tulungan siya, gamit ang isang hanay ng mga jumper cable. Nang malapit na kami, nakita ng tatay ko ang kotse ng kanyang kaibigan sa gilid ng kalsada at pinaharurot ang kanyang truck. Ang makakapal na kakahuyan ay nakaunat sa kanang bahagi ng kalsada. At ang mga maliliwanag na orange na street lamp na kumikislap-kislap pa lang ay nagbigay ng masamang kulay sa lahat. Mahigpit akong inutusan ng tatay ko na wag raw akong lalabas at hinawakan niya ang mga cable ng jumper. Bumaba siya ng truck at nagsimulang magtrabaho. Lumipas ang ilang minuto. Sa tila mabagal ng galaw, hindi ko alam kung gaano katagal yun, pero parang walang hanggan. Nagsisimula na akong kabahan sa truck na mag-isa. Ang langit ay lumalalim sa 1 minuto, at ako ay nagsisimulang magtaka kung ano ang nangyayari sa labas, na tumatagal ng napakatagal. Alam kong sinabihan ako ng aking ama na manatili. Ngunit naramdaman kong napilitan akong lumabas. Kinailangan kong lumabas ng truck para makita ang aking ama. Para lang masigurado sa aking sarili na nandoon pa rin siya. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Sinilip ko ang hood ng truck at hinanap ang aking ama. Ang kotse ng kaibigan at ang truck ng tatay ko ay konektado pa rin ng mga jumper cable. At naging matagumpay ang pagtalon. Umuunga lang parehong makina, ngunit walang tao doon. Nagsimulang tumibok ang puso ko. Nasaan kaya ang tatay ko? Bakit wala siya dito? Nagpalinga-linga ako sa likuran ng truck upang tingnan kung bumalik siya doon. Sa hindi malamang dahilan, hindi ko talaga siya nakita. At mas natakot ako sa pangalawa. Ang truck ng aking ama ay napakalaki kumpara sa aking 7 taong gulang na katawan. Hindi ko makita ang ibabaw ng higaan ng truck. Hindi ko makita ang nasa sulok. Habang lumingon ako para pagpatuloy ang paghahanap, nilisan ko ang sulok at nakaharap sa tapat ng daan. At pagkatapos ay tumigil ako sa aking mga landas. May nakikita kasi ako, isang bagay na kakilakilabot, isang bagay na nagbigay ng takot sa akin. Dahil nakakita ako ng 4 na lalaki na naglalakad sa kalsada. Nakasuot sila ng barong at may bitbit pang isang kabaong. Ngunit puro silang walang mga ulo. At may mga dugo pa ang kanilang damit. Lumiko sila papunta sa may damuhan at dandahan naglaho na parang bula. Nanlamig ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko may galaw ang aking katawan. At nakalimutan ko ang lahat tungkol sa aking ama. Maya-maya
nabasag ng boses ng tatay ko ang kawalan ng ulirat ko. Galit na galit siya na bumaba ako sa truck. Inutusan niya akong bumalik agad, ngunit hindi ako nakagalaw ng mabilis. Sasabihin ko sana sa kanya na may nakikita ako, pero hindi ko na lang tinuloy. Baka hindi niya ako paniniwalaan at lalo lang itong magalit sa akin. Nang makauwi kami sa bahay, hindi ko rin sinabi sa aking ina at mga kapatid. Pagkapagtawanan lang nila ako. Ilang gabi akong hindi nakatulog ng maayos. Kasi sa tuwing pipikit ako, maalala ko talaga ang lahat. Ang ginawa ko, nilibang ko ang aking sarili. Gabi-gabi ako nanood ng mga nakakatawang pelikula. Hanggang sa dandahan nang nawala ang kilabot sa aking alaala. Nung dalaga na ako, tsaka ko pa sinabi sa kanila ang lahat. Hanggang sa taong ngayon, kahit may asawa at anak na ako, minsan, maalala ko pa rin ang nangyari sa akin nung bata pa ako. At dito po, nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-subscribe sa aking channel at paki-on ng bell icon para updated kayo sa mga bago kong kwento. Maraming salamat.